gusto ko munang bigyan kayo ng overview ng aklat tungkol po sa Roma, no? Okay, so basahin muna natin ang verse 1 up to verse 7. Mula kay Pablo na isang alipin ni Hesukristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol at alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay lumapit saglit mga kapatid, no, sa pananalangin. Aming Ama, hiningi namin ang iyong patnubay, ang inyong pangunguna, samahan kami, bigyan kami ng kaalaman at karunungan, akayin kami sa pagkatuto, at talagang mailapat namin ang mga maaari naming matutunan as an application, practical application sa amin pong pamumuhay. Muli, O Diyos, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa bawat isa at hinihingi namin ang iyong patnubay, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang sa mga siwa sa aming pong pag-aaral. Sa gawain ito, ikaw ang aming itinataas at itinatampok. Kayo po, Panginoon, ang amin pong pinararangalan. Purihin ka, Ama, sa iyong pagsamba at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope lahat po tayo excited mga kapatid, no, na talagang magkakaroon tayo ng series ng pag-aaral at inaasahan ko na talagang tayo ay magtatabi ng notes para dito. Okay, so just to give you an overview mga kapatid, sa aklat po ng Romans, talagang tiyak na si Apostol Pablo ang gumawa ng sulat na ito sa mga taga Roma, mga kapatid, no? Ang pangalan niya ay Apostol Pablo, but before he was called as Paul, he was called Saul before his conversion. At originally, hindi talaga siya kasama sa first 12 disciple ng ating Panginoong Hesukristo. Mas malamang na hindi talaga siya nakaharap, no, ng personal ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nandito pa sa lupa. But based on the history, ay deboto talaga siyang Hudyo ayon sa kanyang mga pahayag, no? Handa ho ninyo ang unang magbabasa sa Pilipos chapter 3 verse 4 up to verse 6. Anyone can volunteer, mga kapatid? Ako na lang. Sa Pilipos chapter 3, verse 4 to 6, ito pong sinasabi, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni man na siya ay may katwirang umasa sa ganitong mga bagay, lalo na ako. Ako'y tinuli sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia, kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Amen. So one at a time po tayo sa Bible reading po, mga kapatid. After Ate Sel ay yung sumunod naman.
random na yung mga verses na sa atin pong GC. Salamat Ate Sel, no? So sa mga talatang ito ay talagang ipinakita ni Apostol Pablo na talaga siyang deboto sa pagiging Hudyo at inisa-isa niya dito, no, batay sa pagbabasa ni Ate Sel, yung kanyang credential bilang isang debotong Hudyo. Kung kaya't nung magsimulang lumaganap ang Ebanghelyo ni Kristo dahil sa pangangaral, no, ng mga alagad, dahil dito, dahil siya ay tagasunod talaga ng kautusan, masugid niyang inusig ang mga unang mananampalataya. At ito ay describe, mga kapatid, no, sa Gawa chapter 8 verse 3 at sa Acts chapter 9 verse 1 and 2. Anyone can read that verses, Acts chapter 8 verse 3, 9, 1 up to 2. Okay, as I said, mga kapatid, lilipat ako using the same cellphone na ginagamit ko sa live para basahin. Pero if you can maximize the time, please reach out sa mga Acts verses. chapter Please. 9. 9 and 1 and 2. Yeah. Yes, nasa chat box, nasa GC po natin ang set of verses na yan, mga kapatid. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon. Okay. So, yung mga iba pang talata o kaya chapter and verses na akin pong inilagay sa ating pong GC, no, sa Acts chapter 22 verse 3 to 5, Acts 26 9 to 11. Ito ay mga kaganapan, no, kung paano niyang inusig ang mga mananampalataya na tinatawag din noong kapanahunan na yon na mga nasa daan, no? Kaya hanggang isang araw, siya sa daang papuntang lungsod ng Damasco, di inaasahan, no, matapos na makakuha ng sulat mula sa high priest at sa mga religious leaders, sa mga Hudyo, ay nakatagpo niya ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. At mula noon, ay siya ay naging mananampalataya rin. Kaya ang kanyang patotoo ay ating makikita sa Acts chapter 9, 3 up to verse 9. Pakibasa ito and then susunod po ang Acts chapter 22, verse 6 hanggang verse 11. At susunod naman ay sa Acts chapter 26, verse 12 up to verse 18. Anyone? Acts chapter 9, verse 3 to 9. Ako na lang. Gawa. Ay, sige. Sino ba? Sige. Ako na lang po. Sige po. Sa Acts chapter 9, verse 3 to 9. Tama, okay. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya ay malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon?" Tanong niya. "Ako si Jesus ang iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka at pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya't siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Amen. Salamat Ate Sel. Laktawan natin ang 22 verse 6 hanggang verse 11
Basahin natin ang Acts chapter 26 verse 12 hanggang 18. Ito ay speech ni Paul kay Haring Agrippa kung di ako nagkakamali. Anyone, basahin po ang Acts 26:12 to 18. Basahin ko po. Sa Gawa 26:12 hanggang 18. Yan ang layunin nagpangpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pari. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kami lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin ng wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili na ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka, magpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko. Amen. Salamat po, Ate Lisa. No? So, ang mga talatang ito ay nagpapakita, no, patutuo ni Apostol Pablo kung paano niya nakatagpo si Jesus, no, nung siya ay hinirang ni Jesus bilang apostol. So, sinugo si Apostol Pablo ng Panginoon upang ipangaral ang ebanghelyo at lalo na sa mga hintil o mga taong hindi kabilang, no, mga kapatid sa lahing Hudyo. At ang kanyang narrative o ang kwento tungkol sa buhay ni Pablo ay atin pong makikita, no, sa chapter 9, chapter 13, at chapter 13 hanggang chapter 28, no. Ito ang mga kumpletong salaysay tungkol sa buhay at gawain ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga kapatid, no, based on history at sa ating research, ay nagsagawa si Pablo ng 3 paglalakbay o 3 missionary journeys, no, during which he founded churches in Ephesus, Philippi, Thessalonica, Corinth, and many other cities throughout present-day Greece and Turkey. Mga kapatid, siya din ay nangaral, siya ay nagturo sa pamamagitan ng sulat, no, sa Roma at sa Colossians. Ang kanyang pakay at layunin ay upang mapalakas ang loob, magpayo at magpaalala. At sumulat din siya, mga kapatid, no, sa mga partikular na tao tulad ni Timoteo, Tito at Pilemon. At lahat ng ito ay bahagi ng bagong tipan at ang lahat ng ito ay mahalaga para maunawaan natin ang mga aral ni Kristo at ang tamang pamumuhay Kristiyano. At karamihan sa mga sulat ni Pablo, ayon sa kasaysayan, ay naunang ginawa, mga kapatid, no, kaysa sa 4 gospel, no, sa ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, Lucas, at ni Juan. Okay, so ipinapalagay kahit ng mga scholars na ang aklat po ng Roma ay isinulat para sa mga Kristiyanong Hudyo at sa mga hintil din, no? At ito ay sinulat noong 55 AD, samantalang si Apostol Pablo ay nasa Corinto. Mahalaga, mga kapatid, no, ang mga data na to para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng overview ng kaganapan, no, ng pagsulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma. Na sa panahong iyon ay lahat ng mga bansa ay nakapaligid sa dagat Mediterranean na sakop ng imperyo ng Roma, no? Ang kabisera ay ang Roma at ngayon ito ay kabisera ng Italy, no? Isang maunlad na bansa sa Europa.
Ah, ayon sa kasaysayan, hindi tiyak kung sino nagtayo ng iglesia, mga kapatid, sa Roma. Ngunit, nang gawin ni Pablo ang sulat na ito, marami ng mananampalataya roon, mga kapatid, no? Ang iba ay mga Hudyo at ang iba ay mga Hintil. Binalak ni Pablo na maglakbay sa kanyang ikaapat na missionary journey. Sa pagkakataong ito, patungo ng Roma at ayon sa kasaysayan, no, sa Romans 15:23 to 24, ay ibig din niyang tumuloy sa Espanya. Ngunit hindi ito nangyari pagkat inaresto siya sa Jerusalem at 2 taong ibinilanggo sa Jerusalem at sa wakas ay nakabalik siya sa Roma, ngunit bilanggo pa din at hindi malayang mamamayan. At ayon sa history, ay nanatili siyang bilanggo sa Roma ng 2 taon at binabantayan sa dito. Bagamat siya ay naka-house arrest, subalit wala siyang kalayaan. No? At sa panahong ito ay talagang laganap na ang mga mananampalataya at sa kanyang mga huling taon, no, nung 66 AD ay pinaniniwalaan na siya ay ipinapatay ni Emperador Nero. Okay, so sa bagong tipan, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, ay ang pinakakumpletong pahayag tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang pinakatema ng sulat dito ay ang katotohanan na lahat ng tao ay makasalanan. Ngunit, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sinulat ni Pablo ang aklat na ito, mga kapatid, no, sa inspirasyon at patnubay ng Espiritu Santo. Alam natin, no, ang Espiritu Santo ang may akda ng lahat ng aklat ng Biblia. Instrumento lamang ng mga manunulat. Kaya sa pagbabasa natin ng mga sulat ni Pablo at iba pang aklat, mga kapatid, ng Biblia, alalahanin natin na ang mga ito ay nasulat, ipinadala sa atin ng Diyos mismo. Hindi lamang para sa mga taga-Roma ang sulat na ito ni Pablo, kung hindi ito ay para din naman sa atin, mga kapatid. Ngayon, dako na ho tayo sa atin pong unang mga talata na atin hong tatalakayin, mga kapatid. Ang totoo, ito pong aklat po ng Roma, chapter 1, verse 1 to 7, ay bahagi ng paunang salita ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang kumpletong pahayag niya ay mula chapter 1, verse 1 hanggang verse 17. Kaya ho ngayon pong oras na to ay nais natin talakayin itong pagbati sa mga taga-Roma na pumapaloob sa chapter 1, verse 1 hanggang verse 7. So ulitin natin, mga kapatid ho, ang mga talatang ito, no? Sa verse 1 ay makikita po natin dito, mga kapatid, no, ang tawag ni Apostol Pablo sa kanyang sarili ay siya ay sinugo ni Kristo upang ipangaral ang mabuting balita. Tingnan natin ulit, mga kapatid ho. Ang gamit ko po ay Revised Tagalog Version, mga kapatid, o RTPB. Sabi ni dito sa verse 1, mula kay Pablo na isang alipin ni Kristo, pinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. So, napakahalaga, mga kapatid, no, tinawag si Apostol Pablo upang isugo at may dala-dala siyang mensahe. At ang mensahe niya ay ang magandang balita ng Diyos. Ang tawag din dito ay Ebanghelyo at magtatag talaga ng mga iglesia, no, na kalipunan ng mga mananampalataya. Mga kapatid, ang pagiging apostol, ang totoo, ito ay titulong ikinapit sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesus. No? Ang account na ito
ay atin pong makikita sa Marcos chapter 3 verse 13 up to verse 19. Dito po ay inisa-isa yung unang 12 alagad na unang 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Nang lumaon, ay hinirang din si Pablo ni Kristo, mga kapatid, upang maging apostol, matapos na makita niya o kinatagpo siya ng Diyos sa daan patungong Damasco. Ang account na ito, mga kapatid, ay ating makikita sa Acts chapter 9, verse 16, Acts chapter 9, verse 3 up to verse 16, at Acts chapter 26, verse 15 hanggang verse 18. Magkaroon na lang tayo, mga kapatid, no, ng personal reading po dito. Nasa atin namang GC ang mga verses na yan. Okay? Kaya nang tawagin ni Pablong apostol ang kanyang sarili, mga kapatid, sa pasimula ho ng talatang ito, ay ipinapaalala niya sa mga taga-Roma at maging sa panahon natin ngayon, mga kapatid ho, bilang mambabasa ng salita ng Diyos, na mayroon talaga siyang karapatan mula kay Kristo sa pagsulat ng aklat na ito. Bakit? Sapagkat kanyang ipinapahiwatig dito, mga kapatid, na talagang isa siyang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo ng Diyos o ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ito ang mensahe ni Apostol Pablo na gusto niyang ipangaral at ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos o ng anak ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. At ipinapaliwanag niya ito ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma. At sa verse 1 ay makikita natin dito na hindi ito self-appointment o self-appointed, no? Ini-appoint niya ang kanyang sarili bilang apostol, kundi talaga sa itinawag at lingkod ni Kristo Jesus. Mga kapatid, ang lingkod, tandaan natin, mga kapatid, ang servant ay hindi nabubuhay para sa sarili, kundi ang servant, ang idea ay kundi para maglingkod sa kanyang amo. At ito ang ipinapaunawa ni Apostol Pablo, siya bilang apostol ni Kristo. Ganito ang uri ng pamumuhay na ipinamuhay ni Apostol Pablo, kung kaya't sinasabi niya na bilang servants of Christ, dapat ang mga Kristiyano ay hindi rin nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi kay Kristo. Alam mo ninyo, ang idea ng pagiging servant, actually ikinakapit din dito yung salitang alipin o slave, na nung panahon na yon ay talagang binibili ng Panginoon ng may pera o ng amo ang isang lingkod o ang isang alipin. Ang ibig sabihin, ito ay nagiging pag-aari na niya. Ganito rin ang ideya ni Apostol Pablo na hindi na siya nagmamay-ari sa kanyang sarili, kundi ang kanyang master, si Jesus. Sapagkat ayon kay Pablo, ay binili din siya ng kanyang Panginoon, ng ating Panginoong Jesus. Pero ang ipinambayad ni Jesus para siya ay bilhin o ng kanyang amo ay hindi salapi, no? Hindi kayamanan, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Ito ay ating makikita sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang verse 20. Anyone, pakibasa po ang talatang yan. Unang Korinto chapter 6, verse 19 hanggang verse 20. Meron po ba? 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. 19 and 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga.
Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yes. Amen. Dito ay pinapakita ni Apostol Pablo na tayo ay binili na talaga ng dugo ng ating Panginoon Kristo at tayo ngayon ay templo na ng Diyos. Amen. So, ito ang ebanghelyo o ang magandang balita na dapat nating na paniwalaan ng lahat. Bakit? Sapagkat inihula sa banal na kasulatan sa lumang tipan ang hulang ito na ang mga propeta ng lumang tipan tungkol sa pagdating ng tagapagligtas na si Jesucristo. At dahil dito, sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ni Kristo ay ipinangako pa noong una, mga kapatid. Kaya mapapasin ninyo mga kapatid, no, sa chapter 1 ng Romans, verse 3 and verse 4, ay tinalakay dito ni Apostol Pablo ang tungkol sa anak ng Diyos, no? Basahin natin. Romans 1 verse 3 and 4. Tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, mahalaga na tinalakay ni Apostol Pablo kung sino ba si Jesus, ang Panginoong Jesucristo. Mahalaga ang tanong na ito, tao ba siya o Diyos? Sa Romans chapter 1, verse 3 and 4, sinagot ni Pablo ang tanong na ito, na si Jesus ay talagang totoong tao at Diyos na totoo. Bilang tao, nagmula siya sa lahi ng bantog na si Haring David, no? Sa kanyang kalikasang espiritual, si Jesus ay anak ng Diyos. Ipinanganak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng kabanalan, no? Binanggit ito sa verse 4. Bagamat siya isinilang ng isang babae sa laman, ngunit siya ay na-conceive sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. So dito pinatunayan ni Kristo na siya talaga ang anak ng Diyos, na siyang muling nabuhay mula sa mga patay. Bakit? Sapagkat walang taong maaaring bumuhay ng kanyang sarili mula sa mga patay. Kaya ayon kay Apostol Pablo na tiyak niyang muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay, sapagkat mismong nakatagpo niya siya. At ang mga talata na mga nauna ay nagpatotoo tungkol sa nabuhay na muling Kristo. Kaya sa verse 5, ang sabi ni Paul, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo. And take note, sa verse 5, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod. Mga kapatid, no, mahalaga na maunawaan natin itong verse 5 hanggang verse 7. Ito ang pinakasentro ng message sa chapter 1, verse 1 up to verse 7. Sa verse 5, mga kapatid, ipinaliwanag dito ni Pablo kung paano siya hinirang bilang apostol upang akayin ang mga hintil. So, ang audience talaga ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral tungkol sa mabuting balita ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang description niya sa ibang mga talata, at tatalakayin natin ito, particular sa Acts chapter 20 verse 24, pakinote po ninyo sa inyong documents na ang mabuting balita na kanyang ipinapangaral ay ang ebanghelyo ng biyaya. At ito, ang ebanghelyo ng biyayang ito ay ang recipient ay ang mga hintil. Sino sila? Hindi sila mga Hudyo, mga lahing pagano tulad natin, no? Hindi tayo Hudyo, tayo ay kabilang sa mga hintil. At ang pakay na Apostol Pablo,
ay akayin ng mga hintil saan? No? Sa pagsunod na bunga ng pananampalataya. So meaning, akayin ang mga hintil sa pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod. Ngayon, para magawa ito mga kapatid, binanggit dito ni Apostol Pablo sa verse 5 na tinanggap niya ang biyaya. Itong mensahe ng biyaya sa ating Panginoong Jesucristo at ito rin naman ang ibig niyang ibahagi sa mga tao. Dito, ang biyayang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na kanyang tinanggap ay ang pagiging apostol. At kaiba ito sapagkat sa Griego, itong biyaya na tinutukoy dito ay kalakasan at karapatang ipahayag ang tungkol kay Kristo. Mga kapatid, sa Biblia, karaniwang kahulugan po ng biyaya, mga kapatid ay kailangan tandaan natin ito. Ito ay kahabagan ng Diyos sa mga makasalanan. Anong ibig kong sabihin nito, mga kapatid, no? Ang biyaya ay habag ng Diyos sa mga kasalanan. Ngayon kung ang tao ay nakasumpong ng biyaya na ang kahulugan ay ang habag ng Diyos sa mga makasalanan, ang ibig sabihin nito ay hindi karapat-dapat ang maaaring tumanggap nito, mga kapatid. Kasi pagpapala o biyaya, ibig sabihin ay ibinigay lang o regalo. Pero dito sa verse 5, kung atin pong susuriin ito sa original translation sa Greek, ang kahulugan ng paggamit po sa biyaya sa Romans chapter 1 verse 5, kalakasang kaloob ng Diyos para sa tanging gawain. Alam ba ninyo mga kapatid, ito ay maiuugnay natin sa panalangin ni Apostol Pablo, mga kapatid, no, pinag-aralan na din natin yan, na siya ay may sugo, tinik sa laman, no, galing kay Satanas. Di ba pinag-aralan natin minsan na itong tinik sa laman, maginhawa o madali sana niyang gawin ang trabaho na pinagagawa ng Diyos, pero dahil sa tinik sa laman o sugo ni Satanas ay naging mahirap para sa kanya. Kasi kinakailangan niyang mabugbog, mabingit ang kanyang kamatayan no, sa dagat, natuklaw ng ahas, namatay ang ahas, hindi siya namatay. So, siya bilang apostol, tinawag talaga siya sa misyong ito. Kalakip dito ay yung gawain ng Diyos sa kanya na siya ay pinalalakas ng biyaya ng Diyos. Para maunawaan natin to mga kapatid, no, 2 talata ang maaari nating basahin mga kapatid. Ihanda ninyo Romans chapter 15 verse 15 hanggang verse 16 at Efeso chapter 3 verse 7. Tingnan natin yung patutuo ni Apostol Pablo tungkol talaga sa gawain na iniatang ng Panginoon sa kanyang balikat. Okay, Romans 15 to 6 mga kapatid. Anyone? Kuya, hindi ko marinig. Okay, sir. Romans 15:15 Ate Pay. Po, Romans 15:15. Okay, Romans 15 verse 15 hanggang 16. Gayunman sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Verse 16, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Tingnan ninyo mga kapatid, ang kapangyarihan ng mensahe ng Ebanghelyo ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pangangaral ay pagpapalakas galing sa Diyos at ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Nakita ho ninyo, no, mga kapatid, na talagang ang pangangaral ni Apostol Pablo sa mga hintil ay kailangan niya talaga ng lakas ng Diyos.
Hindi niya kayang gawin itong mag-isa o sa kanyang sariling lakas. Kung kaya't ang dahilan, madali naman sanang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya lang humirap dahilan sa sugo ni Satanas na siyang tinik sa laman na nagpahirap sa kanya, pero dahilan sa kalakasan na bigay ng Diyos sa kanya, at yun ay kagandaang loob, ipinangaral niya talaga ang ebanghelyo ng biyaya at kanyang inaangkin na siya ay pastor ng mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang maging handog na kulugod-lugod sa Kanya. Dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Kung may nakahanda na basahin ng Ephesians chapter 3 verse 7, ay basahin natin maya-maya. Handa nyo lang. So pasanin natin mga kapatid ang layunin talaga ni Apostol Pablo ay ito: akayin sa pananampalataya ang mga tao. At hindi lamang ito, akayin din sila sa pagsunod na bunga ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, pansinin natin dapat ang pananampalataya ng mga na kay Kristo ay dapat humantong lagi sa pagsunod. Okay? So ang tunay na pananampalataya, mga kapatid ay talagang humahantong sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sumusunod tayo, mga kapatid, hindi dahil sa gusto natin na ma-please ang Diyos, makagawa tayo ng performance sa Panginoon para malugod sa atin ang Panginoon. Hindi. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, ay talagang nalugod na ang Diyos sa atin. Kaya nga yan lagi ang pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, na sa Ephesians chapter 1:7, talagang nalugod na ang Diyos sa atin. Dahil sa kanyang minamahal na anak na si Jesucristo. At ito ay naipaliwanag ko naman ng lagi at madalas sa atin, mga kapatid. Kaya sa verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito: kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Pero ang pagsunod, ito ay bunga ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa verse 7, mga kapatid, ang sabi ni Paul, sa inyong lahat ng nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pansinin natin na ang sinulatan talaga rito ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano na nasa Roma. At ang ayon sa talata na talaga sila ay mahal ng Diyos. Mahal ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng tao. Lalo na kung si Pablo ay tatanungin bilang ama sa pananampalataya ng mga ilang Kristiyano, mga kapatid, na nasa Roma, at sa kanyang mga sinulatan sa mga iglesia na siya ang nagpundar, ay talagang mahal niya ang bunga ng pananampalataya nila kay Kristo. Ito ay binigyan niya ng diin sa kanyang sulat, mga kapatid, Nandiyan sa GC natin, yung sa 1 Timothy chapter 4, verse 9 to 10. In conclusion, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa unang 7 talata ng chapter 1, tandaan natin ito, mga kapatid. Lahat ng Kristiyano na nanalig kay Kristo sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, sa mata ng Diyos ay talagang sila ay naging banal. Sila ay banal na sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay may kakayahan ng mabuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos dahil sila talaga ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, linawin natin ang pagiging matuwid o banal ng Kristiyano sa mata ng Diyos ay hindi dahil sa pagpapakabuti nila o dahil sila ay may ginawang mabubuting gawa para sa Diyos, kundi dahil sa pananampalataya lang talaga nila kay Kristo na namatay sa krus
para akuin ang kanilang mga kasalanan, upang akuin ang ating mga kasalanan. Basahin niyo mga kapatid sa Pilipos chapter 1 verse 4. Dito binabanggit na talagang ang mga na kay Kristo ay mga banal. Sa lahat ng mga pagbati ni Pablo, sa karamihan ng kanyang sulat mga kapatid, lagi niyang inilalahad na naway maranasan ng mga mambabasa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos. Ang biyaya, ulitin natin mga kapatid sa ating unang serye o episode ng pag-aaral natin ng Roman Road, ay ang biyaya ay ang libreng pabor, pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi karapat-dapat ang taong makasalanan na tamuhin o kamtin ito. At kung may bagay na karapat-dapat ang tao, siya ang maparusahan sa impyerno, sa kawalang hanggang parusa ng Diyos sa apoy ng impyerno. Subalit mga kapatid, ngayong gabi, natutunan natin na sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, mga kapatid, saan man kayo nandun, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang nakipagkasundo sa Diyos at sa tao, at ang kaloob na ito ay biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay binabanggit sa kababasa lamang natin na talata sa Romans chapter 1 verse 7. Mga kapatid, tandaan natin ito, na magkakasamang gumagawa sa lahat ng bagay ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo, sapagkat iisa sila sa pagiging Diyos. Bakit binanggit na Panginoong Hesukristo ang itinawag ni Pablo kay Jesus? Kasi si Jesus sa pangalang tao, pagkatao siya, Jesus. Ang Kristo, ang pangalan niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan. Ibig sabihin, pinahiran ng langis. Pangatlo, ang pangatlong pangalan ni Jesus ay Panginoon na ang kahulugan. Sa wikang Grego, siya ay Diyos. Mga kapatid, bilang pangwakas, tungkol sa ating pag-aaral sa aklat po ng Roma, tandaan natin na tiyak ang pagkatawag ng Diyos kay Pablo. Kung tiyak ang pagkatawag ng Diyos kay Pablo, hindi ba dapat nating sampalatayanan, mga kapatid, ngayong gabi? Tiyak din ang pagtawag sa atin ng Diyos. At kung tiyak, dahil lang sa ating pananalig sa Kanya, amen? Tayo ay mga banal din na kay Kristo. Hindi tayo banal dahil may ginawa kang mabuti, naging kalugod-lugod ka sa Diyos, mga kapatid, dahil sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga kapatid, mapapansin natin, yes John, pwede kang mag-join, approach mo lang anyone sa amin dito, na tayo sa platform ni Popo ay talagang kinahabagan. Pinaburan lang talaga ng Panginoon, at dahil dito, tayo ay nakatitiyak na sa pamamagitan ng pananalig natin kay Kristo, talagang magbubunga ng pagsunod, pagmamahal sa Diyos, at paglilingkod sa Kanya na hindi napipilitan, kundi talagang kusa na ginagawa natin dahil sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, hanggang dito muna ang ating serye sa unang episode natin, mga kapatid, sa Roman Road, na talagang dahil sa biyaya at habag ng Diyos, kaya tayo ay nagpapatuloy sa atinong pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. Subalit, tandaan natin, ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sa Diyos ang papuri at pagpalain ng bawat isa po sa atin. God bless everyone. Charito. Amen.